Lost at Sea, 438 days sa gitna ng Pacific Ocean. Nabuhay pa kaya? Ang Pacific Ocean ay sadyang napakalaki. Ito ay bumubuo ng 30% ng mundong ibabaw o mas malaki pa sa pinagsama-samang kalupaan. Kaya naman, ang kwento ni Jose Salvador Alvarenga ay talaga namang kamangha-mangha. Kasalukuyan niyang hawak ang isang world record na kanya aksidenteng nakamit at maaring walang sinuman na mga ahas subukang lampasan. Ito ay ang pinakamahabang oras na nawala ang isang tao sa gitna ng dagat. Siya lang naman ay nawala sa loob ng 438 days bago na rescue. Pero paano niya ito nagawa? Ito ay nagsimula sa kanyang sunod-sunod na kamalasan. November 16, 2012, si Alvarenga at sa kanyang kasamahan na si Ezequiel Cordoba ay nagpalaot mula sa Costa Azul sa baybayin ng Chiapas, Mexico. Si Alvarenga na isang bihasang marino at mangingisda ay binalak lamang ng mga isda sa loob ng 30 oras na sapat na para matustusan ang isang linggong gastusin. Kaya naman maliit lang ang gamit nilang bangka at hindi angkop sa tila masamang panaginip na kanilang kakaharapin. Ito ay may habang 7 metro, walang bubong, may maliit na motor at maliit na frigidaire para sa makuhuli nilang isda. Alam nilang may paparating na bagyo. Ngunit dahil kailangan nilang kumita at kahit nagdadalawang isip ay pinagpatuloy pa rin nila ang kanilang paglalayag. Pagsapit ng alauna ng madaling araw ay tuluyan na nga silang tinamaan ng bagyo at mistulang napapalapit ang paglubog ng kanilang bangka. Sa gulat ay itinapon nila ang lahat ng kanilang nahuling isda at mga kagamitan sa pangingisda upang mapagaan ang kanilang bangka at mas madaling makontrol. Sila ay 6 na oras ang layo mula sa baybayin. Kanilang nilabanan ang naglalakihang alon at kadiliman ng gabi upang makabalik. Nang sila ay malapit na at abot tanaw na ang kabundukan, ay saka namang pagtama ng kamalasan. Nasira ang motor ng kanilang bangka at dahil wala silang sagwan, ay ibinalik sila ng malalakas na hangin at alon sa gitna ng Pacific Ocean. Sa kabutihang palad ay gumagana pa ang dala nilang two-way radio at kanilang ipinag-alam sa kanilang boss ang kanilang lokasyon. Ngunit bago pa man sila mahanap, ay naubusan ng baterya ang kanilang radyo. Sa puntong iyon ay nanglumo si Alvarenga at Cordoba sa kanilang sitwasyon. Kasama ng pagkaubos ng baterya ng kanilang radyo, ang lahat ng posibleng paraan para makipag-ugnayan at makahingi ng tulong. Bumuo ang kanyang boss ng search party upang hanapin si Alvarenga at Cordoba. Ngunit dahil sa patuloy na inanod ang kanilang bangka sa kalakhan ng Pacific Ocean, ay nabigo itong makahanap ng kahit anumang bakas at sumuko pagkatapos ng 2 araw. Lumipas ang mga araw at ang mga araw ay naging linggo. Natutunan ni Alvarenga at Cordoba na manghuli ng isda, pagong, dikya at mga ibon gamit lamang ang kanilang kamay. Nanguha sila ng plastik na bote na palutang-lutang upang gamitin pang kolekta ng tubig ulan. Ngunit sa panahong madalang umulan, ay mas madalas nilang inumin ang dugo ng pagong o ang sarili nilang ihi. Ayon kay Alvarenga, makalipas ang 4 na buwan, ay tuluyan nang nawalan ng pag-asa si Cordoba at madalas makaisip na magpakamatay. Nagkasakit ito dahil sa pagkain ng hilaw na lamang dagat at tumanggi ng kumain at sa kalaunan ay naging rason ng kanyang pagkamatay. Nang mamatay si Cordoba, naiyong mag-isa si Alvarenga sa gitna ng Pacific Ocean. Walang kausap at ang tubig dagat lamang ang kanyang natatanaw. Sa loob ng 4 na araw ay pinag-isipan ni Alvarenga na magpakamatay. Ngunit dahil sa kanyang malakas na pananampalataya, nagawa niya itong malampasan at pinilit na mabuhay. Ika-11 buwan, mula na siya nawala sa dagat. Si Alvarenga ay nagpalutang-lutang at nakapaglakbay ng humigit kumulang 8,000 kilometro gamit lamang ang kanyang maliit na bangka. At sa wakas, noong January 30, 2014, natanaw niya ang isang isla at pagkatapos ng kalahating araw na palutang-lutang ay tumalon si Alvarenga at lumangoy papuntang Pampang. Natanaw ni Alvarenga ang isang beach house na pag-aari ng isang lokal na mag-asawa at dali-dali niya itong pinuntahan at kinatok. Lumabas ang isang lalaki mula sa pinto at sa wakas, matapos ang 438 days,
at 11,000 kilometro na palutang-lutang sa gitna ng Pacific Ocean, si Alvarenga ay makakauwi na. Sa kabutihang palad ay napadpad siya sa Bonator, na isang napakaliit na isla sa dulo ng Marshall Islands. Dahil kung hindi, ang kasunod na maaari niyang mapagdaungan ay ang bansang Pilipinas na humigit kumulang 5,000 kilometro pa ang layo at aabuti ng karagdagang 240 days. Nang makabalik si Alvarenga sa El Salvador sa bansang Mexico, ay naglathala siya ng isang libro patungkol sa kanyang naging karanasan sa gitna ng Pacific Ocean. Kasunod nito ay inakusahan at pinapagbayad si Alvarenga ng $1,000,000 ng pamilya ni Cardova sa maaaring pagkain nito sa kanyang kasamahan para lang mabuhay. Tingin mo ba ay kakayanin mo ring mabuhay sa gitna ng Pacific Ocean sa loob ng 438 days tulad ni Alvarenga? Ipaalam nyo sa amin sa pamamagitan ng pag-comment at huwag nyong kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell button para palaging maging notified.